Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino man nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino man tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Palakpakan po natin ang ating Senyor Santo Niño. Happy feast po ng Santo Niño sa inyong lahat. Nung ako po ay naka-assign pa sa aking unang parokya, every October 31, kami po ay nagpa-parade of saints tuwing Halloween. Inaanyayahan po namin yung mga bata na imbis na magsuot po ng mga nakakatakot, ng parang mga halimaw, vampira, zombie, demonyo, pinapasuot po namin yung mga bata ng damit ng mga santo. At ang pinakamagandang costume, binibigyan po namin ng premyo. Ang dami po mga bata na sumasali. Napakaganda pong tingnan ng mga bata. Mukha po silang mga anghel. Mukhang banal ang lahat. Pagkaka-cute po ng mga bata. Pero nabigla po ako. Kasi merong isang maliit na bata nakasuot ng parang magsasaka. At nagtanong po ako sa magulang niya, "Sino pong santo ito?" Sumagot po yung parent niya. Sabi niya, "Father, Santo Niño de Magsasaka," sabi niya. Oo nga pala. Meron palang Santo Niño, binibihisan ng parang magsasaka. Meron pang isang bata dumating, may dala-dala pong paso, punong-puno po ng barya ng pera. At tinanong ko naman sa magulang, "Sinong santo to?" Ang sagot po niya, "Father, Santo Niño de la Suerte." Oo nga naman po, di ba? Nauso yon. Alam niyo, mga Santo Niño, may daladalang pera. Huling dumating, pagkarami-rami ng mga bata, akala ko po nagpapalimos sila. Bakit? Kasi ang suot nila, nakasando lang at nakashort. Yung iba mukha pang gusgusin. Tapos, may daladala pa silang stick na krus. Tinanong ko po sa mga magulang, "Sino po mga santo ito?" Ang sagot ng mga magulang, "Father, mga Santo Niño de Palaboy." Pagkakita ko po dun sa isang bata, sinisipon pa. Kaya tinanong ko, "Ito ba Santo Niño de Sipon?" Sabi ko, "Ay Father, pasensya na po. May sakit po yung bata, pero dahil gusto po niya makatanggap ng candy, dinala ko na rin po dito." Nakakatuwa po, no, na ang Santo Niño gusto nating maging kamukha ng tao. Amen? Diba? Meron pa nga mga Santo Niño na mukhang pulis, Santo Niñong bombero, Santo Niñong nagbabasketball, Santo Niñong nurse, Santo Niñong abogado, Santo Niñong estudyante, Santo Niñong doktor. Pero kung pagmumunihan po natin, tama ba talaga itong ating ginagawa? Hindi ba baliktad? Di ba dapat tayo ang nakikimkamuka sa Santo Niño? Amen? Dahil ano po ang sabi ng libro ng Genesis? That God made man
in His image and likeness. Amen? Ginawa tayo ng Diyos sa muka at wangis niya. Kapag binaliktad natin yan, kapag ginawa natin ang Diyos, kamuka ang tao. Ang tawag dyan ay idolatry. Idolatry kapag ginagawa mo ang Diyos sa wangis mo, sa gusto mo, sa ninanais mo. Kapag ang Diyos ginawa natin ayon sa ating gusto, hindi na Diyos yan. Ang tawag dyan, idolo. Amen? Pinapaalala po ng Piesta ng Santo Niño sa atin na ang Diyos nagkatawang tao. Bakit? Para ang tao ay ibalik niya sa pagka-Diyos. Kaya imbis na gawin natin kamukha natin ang Diyos, dapat tayo ang sumusunod at nakikikamuka sa Diyos. Yan po ang pinapaalala ng ating ebanghelyo. Sabi ni Kristo, kung hindi tayo magbabago at magiging kamuka ng mga maliliit na bata, hindi tayo mapapasakop, mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Bigyan po natin ng pansin yung sinabi ni Jesus. Jesus said, unless you change. Ang salita pong change o pagbabago sa Griego ay metanoia. Ang ibig po sabihin ng metanoia ay pagbabago ng isip at puso. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay hindi lang pagbabago ng itsura, ng muka, ng damit, ng forma. Madaling gawin yan. Kapag may pera ka, pwede mong mapaganda ang iyong muka. Pero ang hinahanap ng Diyos ay yung mapaganda natin, mapabuti natin ang ating kalooban. Ano yung kasabihan? When you have a beautiful face, that is God's gift to you. And yet, when you have a beautiful heart, that is your gift to God. Amen? Ang ninanais ng Panginoon ay pagbabago ng loob, pagbabago ng ugali, pagbabago ng ating pagkatao. Walang muka ang Diyos, pero may ugali siya. At ang ugali ng Diyos ay kamuka ng mga maliliit na bata. Ngayon, ang tanong, anong ugali ng mga maliliit na bata na dapat nating matutunan para makabuka natin ang Diyos? 3 bagay lang po, tandaan nyo. First is humility, kababaan ng loob. Nung po minsan, ako po ay nanunood ng interview nung anak ni Henry C., si Mr. Hans C. Doon ko po nalaman, si Henry C., isa po dati sa mga pinakamayamang Pilipino sa ating bansa. Alam niyo po, pagkayaman-yaman daw niya, hindi pala siya nagsusuot ng relo. Opo, ganun po kasimple si Henry C. At nung nagsuot daw siya ng relo, hindi man daw po Rolex, simpleng relo na may advertisement pa po na design. Kaya tanong po ng anak niya, Dad, hindi ba nakakahiya yan? Pagkayaman-yaman mo, ikaw may-ari lahat ng SM. Bakit hindi ka bumili ng magandang relo, mamahaling relo, Rolex? Alam niyo po yung sabi ni Henry C. Sabi niya, bakit ako bibili ng mahal na relo, ng Rolex? Parehas din naman ang sasabihin na oras niyan eh. Tingnan niyo po, ito ang sikreto ng mga mayayaman at makapangyarihan, ang pagpapakumbaba. Kahit nga po ang bilyonaryong si Ramon Ang yan ang prinsipyo. Sabi po niya, kung gusto mong yumaman, maging simple ka, maging humble ka. Bakit daw naghihirap po ang napakaraming mga Pilipino, sabi ni Ramon Ang? Kasi gusto natin palagi branded yung ating mga gamit. Yung iba, bumibili agad. Pagka mahal-mahal ng cellphone, wala namang pera, inuutang lang. Napakaraming luho ng iba. Pagkatapos, nakatira lang daw po sa barong-baro. Makikita mo, ang daming alaga, ang daming aso, pinapakain. Minsan, ang pagnanais nating umangat, yan ang nagiging dahilan ng ating paghihirap. Di po ba? Dahil gusto mong pagmalakihan ang iba. Anong nangyayari sa iyo? Napapagod ka. Gumagastos ka sa pera na wala ka naman. Nauubos ka. Kaya nga po ang turo ng ating Panginoon, whoever becomes humble like a child shall become the greatest in the kingdom of heaven.
Greatness starts with humility. Tandaan niyo po yan. Isipin niyo po, ang makapangyarihang Diyos, nagpakababa siya. Sa libro ng Genesis, ang Diyos yumuko, humawak ng lupa para tayo ay gawin. At sa Ebanghelyo, narinig po natin kung paano ang Diyos nagkatawang tao. Mula sa langit, naging tao, nagkaroon ng laman ang salita ng Diyos. Nakamukha natin ang Diyos, puwera lang ang kasalanan, para tayo ay iligtas niya. What does humility mean? It does not only mean making yourself low, but humility means don't think of yourself big. Ulitin ko po yun. Humility means don't think of yourself big. Yan ang pagpapakumbaba. Huwag mong iniisip na malaki ka. Look at Goliath. He was big. He was large. He was strong. He was powerful. Many people were scared of him. And yet, who defeated Goliath? Sino po yung nakatalo sa higanting si Goliath? Di ba si David? Sino si David nun? Maliit lang siyang bata. Simple lang siyang pastol. At anong ginamit ni David para matalo niya, mapatay niya si Goliath? Isang maliit na bato. Di po ba? May mensahe ang Diyos sa atin dito. Sinasabi niya sa atin, huwag mong naising maging malaki. Kasi iisa lang ang malaki. Tanging ang Diyos lang. Amen? Kung ang Diyos na malaki, nagpakababa, magpakababa ka rin. At siguradong pagpapalain ka niya. Be humble, be little, be simple like a child, and you will be blessed. Kasi kapag ninais mong maging malaki, magiging kamukha ka ni Goliath, babagsak ka. Amen? Ang mga pinagpapala ay ang mga nagpapakumbaba. Amen? But secondly, be kind like a child. Maging mabait ka naman. Jesus said, whoever receives a child, receives me. Noong pong panahon ni Jesus, mababa po ang katayuan ng mga bata sa lipunan. Wala po silang boses, wala po silang pangalan, wala silang kapangyarihan, hindi po sila kinikilala. At kapag tinanggap mo ang isang maliit na bata, yan ay pagpapakita mo ng kabutihan at ng awa. Maniwala ka kapatid, sa pinakapuso mo ay tinanim ng Diyos ang kabutihan. Our natural setting is not selfishness, but selflessness. Maniwala ka, mabait ka talaga. Amen? Kaya sabihan mo, yung katabi mo, mabait ka. Paalaala mo, mabait ka. Baka nakalimutan lang nila. Hindi po ba? Kapag nagsusungit na, kapag nagagalit na, kapag nag-iinit na ang ulo, paalaala mo, nakalimutan lang. Mabait ka talaga. Amen? Hindi ko po alam kung nakapanood na kayo sa TikTok, nagiging viral experiment po ito, ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ano po ang ginagawa ng mga magulang? Kumukuha po sila ng 3 plato. Pero doon sa 2 plato lang po, nilalagyan ng pagkain. Pagkain sa harap ng nanay, pagkain sa harap ng bata. Ipapakita po nila doon sa kanilang anak, walang pagkain yung tatay, yung ama. At alam niyo po, kapag nakita ng baby, ng bata, malungkot yung tatay dahil wala siyang pagkain, anong ginagawa ng bata? Kukunin po niya yung pagkain niya. Kung hindi po niya hahatiin, ibibigay niyang buo yung pagkain sa kanyang ama. Hindi po ba nakakatuwa yun? Tingnan niyo po, walang nagturo doon sa bata. Pero nararamdaman niya sa puso niya, ano yung dapat mabuting gawin. Yan ang tinanim na kabanalan ng Diyos sa puso ng mga bata. At the very core, we have love. We have goodness. We have kindness. Minsan, nakakalimutan lang natin yan. Kaya nga po ang sabi ni San Francisco ng Sales, nothing is so strong than gentleness. Hindi kahinaan ang pagiging mabait. Ang mga mababait ay makapangyarihan. Ang mga mababait ay napapabilang sa kaharian ng Panginoon. Habang tumatanda tayo,
yan ang malungkot na kwento. Nagiging masungit tayo. Nagiging makasarili tayo. Bakit? Dahil mas pinaniniwalaan pa natin yung ating mga takot at nakakalimutan natin magtiwala sa Diyos. Di po ba? Kinakausap mo lang, agad pinagbibisitan ka, sinisigawan ka. Di po ba? Kapag nai-stress kayo pong mga matatanda, dinadamay nyo sa stress yung inyong mga anak. Pinapalo nyo sila agad kahit na wala naman silang ginagawang masama. Di po ba? Kapag tumatanda na kayo, umiiksi yung inyong pasensya. Minsan, napakakwenta mo pa, mga kapatid. Kapag ganyan na ang iyong ugali, tumatanda kang paurong. Amen? Alam mong tumatanda kang mabuti kapag nagiging masaya ka, kapag mahinahon ka, kapag nagiging mabait ka sa lahat. Amen? Sino po sa tingin yung pinaka-successful na tao? Hindi po yung taong maraming ipon. Hindi po yung taong maraming ari-arian. Hindi po yung taong titulado, maraming diploma. Pero ang pinaka-successful na tao ay yung maraming taong natutulungan. Amen? Sana wag po nating kalimutan kung sino tayo nung bata pa tayo. Mabait ka talaga Mabuti ka talaga. Marunong kang magmahal. One key that unlocks the kingdom of heaven is kindness. So, my dear friends, be kind every day like a child. Amen? Third and last, kahuli-hulihan po. Have a deep faith just like a child. Magkaroon ka ng isang matibay na pananalig, paniniwala at pananampalataya kamukha ng isang maliit na bata. Sabi po ni Jesus, hindi daw niya hahayaan na masawi o mawala kahit na ang pinakamaliit, kahit na ang mga aba, kahit na ang mga kawawa. Ang bata, kahit na mawala sa mall o kaya sa palengke, ano pong nasa isip niya? Hahanapin pa rin siya ng kanyang magulang. Hindi po ba? Maaaring umiyak, mag-alala ang bata. Pero ano ang nasa isip niya? Iniisip niya ang kanyang magulang. Hindi po ba? Look at that. The faith of a child. The child trusts that the parent will still find him or find her. So if you want to find great faith, look at the faith of a child. Kamakailan lang po, may napanood din po akong isang interview tungkol sa isang bata na may cancer. Tinatanong po siya ng kanyang ama, bakit sa tingin mo binigyan ka ng cancer ng Diyos? Sumagot po ang bata, kasi po special ako. Kasi po alam ng Diyos, kaya ko. Tanong po ng tatay, bakit hindi kaya binigay ng Diyos yung cancer sa ibang bata? Bakit hindi binigay ng Diyos yung cancer sa akin? Ako gusto ko, ako na lang yung magka-cancer kaysa sa'yo. Alam niyo po ang sagot ng bata, napaka-sweet niya. Kasi po, kawawa yung ibang bata kung sila ang magkaka-cancer. Naniniwala po ang Diyos, nakakayanin ko ang cancer. Nagtanong po yung tatay, hindi ka ba nagagalit sa Diyos? Hinayaan ka niya na makaranas ng sakit dahil sa cancer. Alam niyo po kung ano sabi ng bata? Masaya nga po ako Kasi kahit na may sakit ako, pinapasaya ako palagi ng Diyos. At ayaw ko pong maging malungkot. Gusto ko po ang ngumiti araw-araw. Sabi po ng tatay, alam mo anak, kapag ngumingiti ka, pag nasa hospital tayo, napakaraming mga tao, ang napapasaya mo, sabi niya. Kaya naniniwala ako, bakit binigyan ka ng cancer ng Diyos? Kasi alam niya, ikaw ang magpapalakas ng loob ng ibang taong may cancer. Hindi po ba minsan nakakahiya tayong mga matatanda? Bakit kung sino pa yung mga bata? Sila pa yung merong malaki, malalim, matibay na pananampalataya. Tayo mga matatanda, ang dami na nating naranasan. Ang dami na nating natanggap na grasya galing sa Diyos. Ang dami mo nang nalampasan na problema. Pero bakit nakukuha mo pang magduda, magreklamo, maghinakit, magalit? Maniwala po tayo. Kung ang Diyos hindi niya pinapabayaan ang mga maliliit na bata na mawala at masawi, bakit kanya pababayaan? Mahalaga ka sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. At magtiwala ka sa Diyos. Have great faith like a child and you will be
great. Mga kapatid, ang paalaala po ng kapistahan ngayon, hindi tayo tinatawag na gumawa ng Diyos ayon sa ating gusto. Tinatawag tayo ng Diyos magbago, metanoia, ang maging kawangis ng Diyos. At habang nakatingin po tayo sa Santo Niño, maliit, payak, walang yabang, tanungin natin ang ating sarili. Mas humble na ba ako o baka mas lumaki na ang aking ulo? Mas naging mabait na ba ako o baka araw-araw nagiging mas sungit ako, nagiging mainitin ang aking ulo, mabilis akong mapikon? Mas malalim na ba ang aking tiwala sa Diyos? O baka mas mabilis pa rin na nararamdaman ko ang takot at pagdududa? Mga kapatid, ang totoong debosyon sa Santo Niño ay hindi lang po yung bihisan, ang ribulto. Ang totoong debosyon sa Santo Niño ay pagbibihis ng ating mga puso. Bihisan mo ang iyong loob ng humility. Bihisan mo ang iyong puso with kindness. Bihisan mo ang puso mo with deep faith. Tandaan niyo po, si Jesus naging maliit para turuan tayong bumalik sa Diyos. At kapag natutunan mong maging maliit, doon ka tunay na magiging dakila sa langit. Sa banal na misang ito, magpasalamat po tayo muli sa Diyos. Purihin natin siya, sambahin, dahil sa kanyang pagmamahal, pinagpapala niya tayo at gagabayan niya tayo pabalik sa kanyang kaharian. Yan naman, magpasalamat tayo sa gabay ng ating Panginoon, ang Santo Niño. Sabihin natin, Viva Santo Niño! Palakpakan po natin muli ang ating Santo Niño. Tumayo